Let us all welcome with the love of the Lord our spiritual formator, Brother Danny Gregoriado. Thank you, Brother Boy. Hello! Hi! Kumusta na po kayong lahat? Yung sagot po ninyo mabuti, yung tono hindi. Parang sabi na, hindi, mabuti po. Meron na nga pong merienda ron. Courtesy of the birthday celebrator. Amen. Happy New Year po! Pakisabi sa katabi, Happy New Year naman. Napakabilis po ng panahon. Parang kailan lang tayo nagsimula sa basic Christian maturity. Sinimulan po natin sa Mark 12 verse 30, love God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. Tapos sinundan po natin ang pangalawang panayam, love your neighbor as you love yourself. No? Mark 12 verse 31. 30, then 31. Tapos faith. Yung pangatlong panayam, yung pananampalataya. Yung mga taga-flock of the Holy Spirit, hindi inaalis yung pananam. Kasi kapag pananam inalis mo, palataya ang matitira. Ano po? No, sabi natin, 2 Corinthians 5 verse 7, walk by faith and not by sight. Tapos dinefine po sa book of Hebrews yung faith, kung ano raw ang kahulugan ng faith, yung kahit wala pa, inaangkin mo na, nasa iyo na yan, tinanggap mo na. Amen. Yun po. Sige, palakpakan po natin si Lord. Tapos noon, yung guidance. Kailangan natin ng patnubay ng banal na Espiritu. Amen po ba? Kailangan natin ang patnubay ng banal na Espiritu at palasak na palasak po sa atin ito. Galatians chapter 5 verse 16, make the Holy Spirit your guide. Amen po ba? Amen. Kasi kapag hindi ang banal na Espiritu ang guide natin, we will go astray. Malilihis po tayo ng landas. Amen po ba? Amen. Pero, kahit na may patnubay, ano yung panglimang panayam po natin? Yun na nga. The world and Christian community. Yung kalakaran ng mundo ang problema. Pero ang solusyon, Kristiyanong pamayanan. Amen po? Amen. Sabi nga, in the book of Hebrews chapter 10 verse 25, huwag na huwag kayong absent sa gawain ni Lord. Amen. At ang sabi sa 1 Corinthians 15:58, bago ka pa nakarating dito, may pagpapala ka na. Amen. Dumating ka pa, 2 pagpapala na. Amen. Lumakas pa, amen, 3 na. Amen. Pumalakpak pa, 4 na. No? Napakabuti ng Panginoon Diyos. No? Talagang napakabuti. Alam niyo po, ngayon, kanina, pinag-uusapan yung kalakaran ng mundo. Sabi, in the book of Romans, chapter 12, verse 2, huwag daw tayong umayon sa kalakaran ng mundo. Amen po. Mag-iba na raw tayo ng isip. Dapat daw naka-align tayo sa kaisipan ni Lord. Diba sa verse 1, ako'y namamanhik sa inyo na ialay ninyo ang inyong mga sarili bilang isang buhay na handog, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Tumulad kayo sa mga anak ko sa flock of the Holy Spirit. Wala na pala yun. Wala na pala yun. Ano? Dinagdagan ko lang po pala. No? So, the world and overcoming the flesh. Yung pang-anim. Ang pita ng laman, hindi po nawawala. Amen? At sabi natin, ang pita ng laman na obvious, yung sexual desire. Pero marami pala ang pita ng laman. If we go back to the letter of Paul to the Galatians, chapter 5, verses 19 to 21, ang dami pala niyan, ano? Pati po pala yung mga maling paniniwala kasama. Pati pala yung pagiging marites kasama. Pati pala yung marisol kasama. Pati pala yung maribik kasama. Ang dami pala niyan, ano? Ano po? Ano? Pero dito, yung mga marites dito, kalugod-lugod kay Lord. Na, yung mga taga-flock of the Holy Spirit, mga marites. Hindi yung mare, latest, pero yung mga nandito, mare, testify tayo sa kabutihan ng Panginoong Diyos. No? Yun yung mga marites. And then, lastly, penultimate topic natin, repairing wrongdoing. Tanong, meron na po ba sa ating paglalakbay sa buhay na ito, meron na po ba tayong nasaktan? Meron, amen? Pakisabi sa katabi, magpaka-Sprite ka naman.
Di ba? Magpakatotoo. Si sister. Sa totoo lang po, lahat po tayo nakakasakit. As human as we are all bound to commit mistakes. Why is it Apostle Paul said in Romans chapter 3 verse 23, sabi niya, everybody falls short to the glory of God because everybody have sinned. Amen? 1 John 1:9, we have to confess our sins. In verse 10, ang lahat nagkasala, nagsasabing wala siyang kasalanan, ginagawa niyang sinungaling ang Diyos. Kaya pala sinabi sa Matthew chapter 7 verse 1, judge not, so you'll not be judged. Wala pala tayong karapatang manghusga. Kasi lahat tayo may mga karumihan. Amen po ba? No? Kaya ngayon, ang panayam natin, actually wala po tayong panayam ngayon, meron tayo ritual. Ritual of the repairing wrongdoing. Sabi nga ng isang kapatid, meron po pala niyan, tito. Yung kasama ko nag-talk saan ba to? Sa Espiritu Sanctus. Meron, sabi ko. Kasi bakit? We need to repair our wrongdoings. Hello? But in repairing wrongdoings, meron tayong prosesong pagdadaanan. Are you ready? Handa na po kayo? Pakisabi sa katabi, sumagot ka naman. No? When we speak of this ritual of repairing wrongdoing, sisters and brothers in Christ, sabi na, ano ba ang purpose? Bakit may ritual? Ano ang purpose? Bakit may ritual? At bakit kailangan pagdaanan natin ang mga ritual na ito? Tandaan po natin, sabi natin, lahat tayo may pagkukulang, lahat tayo may pagkakamali, at higit sa lahat po tayo may pagkakasala. Amen po ba? Kaya nga, napakahalaga ng ano ba talaga ang purpose nito? To acknowledge, tanggapin natin ang ating mga pagkakamali. Nakakita na po kayo ng tao na siya na ang mali, siya pa tama? Huh? Hello? Di ba ba? Kaya nga sabi ko, pag ikaw lagi ang tama, bukas may tama ka. No? Hello? No? We have to admit that truly, we have so many weaknesses. In the corporate world, kabisado ng ating top executive sa corporate world, merong SWOT analysis. Strength, weakness, opportunities, and threats. So kung merong strength, merong mga weaknesses. Kaya nga sabi ng Apostle Paul, first letter of Paul to the Corinthians chapter 10 verse 12, huwag mong isipin na matatag ka, baka ka mabuwal. Hello? Di ba nakakita po kayo, nakarinig na kayo ng, ang galing-galing mo naman, napaunlad mo yung negosyo mong yan, ang galing-galing mo, pinaghirapan ko yan. Hello? Di ba meron pong mga ganon? Paano kung hindi basbasan ng Panginoong Diyos? Kahit anong paghihirap natin. Yung napakahalaga po, natanggapin natin na nagkakamali rin tayo, may mga pagkukulang, may mga strength tayo, oo, pero may mga weaknesses po tayo. Sometimes nga, marami tayong weaknesses, hindi lang natin napapansin. Or, worst, hindi natin tinatanggap. Nandyan pa po ba kayo? No? Kaya nga minsan, sa community, pagka hindi tinatanggap yung pagkukulang, nakikita lang niya ay yung mali ng iba, wala siya sa upuan, di ba, sister? Hello? Kasi hindi niya tinatanggap na siya rin meron siyang mali. Ang nakikita lang niya, yung mali ng iba, nakita niyo na yung mga sagot po ninyo, parang kabuti. Men. No? Parang kabuti. No? So, umuusbong. So, let's move on. Dapat, matuto tayong tanggapin ng responsibilidad. Naalala ko kapag nagkakamali yung by the way, kasama ko po yung kumpare ko, pinag-drive niya ako kasi kahapon pa po ako may lagnat. Nilagnat ako dahil nagpa-vaccine ako ng shingles, sa vaccine ng shingles. Masakit pala yun. 2 araw po ako may lagnat. Ayun si Brother Jimmy, pare. Tayo ka nga, Brother Jimmy, pare. Ayan, kumpare ko. Pinag-drive niya po ako. Palakpakan natin si Lord. Salamat. Napakabuti ni Lord. Alam niyo po, dapat, naalala ko yung guardian natin, siya na mali, tapos siya pa yung tama. No? Minsan nangyayari yung mga ganon. Dapat, we should always
take responsibility doon sa mga shortcomings po natin. Tingnan niyo po, bakit naging successful, very, very successful yung CLSS? Kasi lahat ginampanan ang role. Yung mga magagaling na speakers, ginampanan ang roles. Yung mga naghanda na sa kwarto, sa room, ginampanan ang kanilang tungkulin. Amen po ba? Yung naghahanda ng pagkain, pinadalhan pa kami. Napakabuti ng Panginoon Diyos. Ano po? So na, take responsibility. Huwag ka nang magdahilan kasi naman eh. Huh? Di ba meron po ganon? Alam mo kaya nagkamali ko dahil dyan. Yeah. Hello? No? Dapat, hindi. Tanggapin po natin. Hindi naman siguro kabawasan sa ating pagkatao kung tatanggapin natin ang pagkakamali natin. Tama po ba? No? Next. Offer a sincere apology or restitution. Restitution, makikita po natin sa circle of hours, sa renewal, di po ba, binabanggit natin madalas yung series of, or circle of hours, Acts chapter 2 verses 38 to 39, repent, renounce, repair, restitute, and then renew. After that, when we restitute, we reconcile, and then when we reconcile, we renew our relationship with one another. Okay lang po ba may mga kasamaan ng loob ng tao? Hindi siguro. Hello? Ang hirap kaya nang may kasamaan ka ng loob. Halimbawa, sa isang lugar, dito na lang, no, kung meron po kayong suki na bilihan na sa tabi nyo na sari-sari store dyan, ay, bili ka ng suka kay Aling Mameng. Bili ka ng suka. Bibili. Doon ka bumili. Mami, ang layo nung bilihan na yun na. Bakit dito hindi po pwede? Hindi ko bati yan. Hello? No? Ba't kaya ganun pa pinahihirapan yung sarili? Nandyan daw po ba kayo? Tuloy na nga natin. Restore the balance. Kahit sa buhay po, kailangan natin balanced life. Amen po ba? Kahit sa buhay, balance, kailangan po balance ang lahat-lahat. Pag sinabi kasing balance, alam niyo po mga kapatid, when we speak of balance, we rebuild. We rebuild. But what do we rebuild? The trust, the relationship, the harmony. Eh siguro kung hindi tama yung tugtog ni Brother Odik kanina, kung malayo yung tugtog sa kanta ng mga umaawit, sagwa siguro. Ano po? Hello? Or wala sa tono yung organ. Di ba? Masama rin po masakit din sa tenga. No? Pero kanina parang naalala ko si Brother Tom pagkasama ko dito. Maririnig ko na naman ang mga tinig ng mga anghel sa kalangitan. Sabi ko sa kanya, Brother Tom, bakit hindi tayo binigyan ni Lord ng magandang boses? Tapos magbibiruan ka, di bale, pre, sabi niya sa akin, binigyan naman tayo ni Lord ng pareho tayong gwapo. Hello? No? Restore the trust. Alam niyo, napakahirap pong ibalik ang pagtitiwala. Restore the harmonious relationship. Reconcile. Meron na po bang nagtampuhan dito na hindi na nagkasundo? Meron? Hindi ko na itatanong. Yung sagot po ninyo, wow. Ganda na sagot po nila eh, no? No, Sister Menchi, no? Si Doktora. No? Wow. Hindi ko alam tuloy kung ano yung sagot eh. No? So let's move on. So, after this, ito lang naman eh. Ngayon, how do we establish a ritual to right wrongdoings para itama yung mga mali? Konti lang po ito kasi kailangan nating matapos ng alauna ng madaling araw.
Preparation. Alam niyo po, mga kapatid, in the spiritual 12 steps, sino pong nag-attenda ng 12 steps to spiritual wholeness? Yung AAs, yung Alcoholic Anonymous, naka-attend na po kayo nun? No? Napakaganda kasi nito. Alam niyo po, dito po kasi sa preparation, kung mapapansin po ninyo, nag-request ako dito tayo sa taas. Amen? Dapat nga, magre-request pa ako ng insenso. Bakit ba may insenso? Ito matagal na po tayo. Sigurado ko si Brother Bert, hindi ko natatanungin, kabisado niya to. Bakit ba may insenso? Di ba, hindi lang naman yung bango nun eh. Kasi, pinupurify niya yung atmosphere. Pag pinupurify niya yung atmosphere, yung ambience, lumuluwag po yung feeling ng tao. Kapag lumuluwag yung feeling ng tao, gumagaan. Pag gumagaan, nagiging totoo siya sa kanyang sarili. And so on and so forth. Hello? No? Naalala ko nung July 16, 1990 earthquake, nandun kami sa Baguio. Sabi ko, ano ba itong mga nangangamoy na to? Kasi nangangamoy po yung mga patay eh. Right after kasi ng earthquake, pinadala kami ng kumpanya doon eh. Yung kumpare namin, ang kasama ko isa, si paring Ed. Tagal namin doon. May crew kami dala na 9 na crew. Mga basket truck, mga kung ano-ano. Tumulong po kami doon. Iba pala yung amoy ng taong patay. Ano po? Iba talaga. Pero kapag merong ginagamit na parang insenso, okay lang. Alam niyo, if I may just add, kahit sa bahay po when we prepare for this ritual, kahit sa tahanan natin, I did this in Singapore. Talagang naghanap po ako ng conducive area para sa mga family. Yung family encounter with the Lord. Doon lang sila umamin na yung isang engineer doon, sabi niya, wala naman akong kasalanan. Sila lang naman eh. Parang gusto ko lang naman makiisa na sa ritual kasi wala naman akong kasalanan eh. Pagkatapos po ng talk, siya yung pinakamalakas umiyak, siya pala ang pinakamarami kasalanan. Hello? Sabi niya, bro, dami ko palang pagkukulang. Ang sabi ko naman sa kanya, pasalamat tayo sa Diyos, marami kang pagkukulang, pero hindi ka kulang-kulang. Ano? So, even in preparation, napakahalaga po niyan. Kahit naman sa corporate world, kailangan conducive yung learning atmosphere, di po ba? Ngayon, nakakaawa mga estudyante ngayon. Ang yabang pa nung tinanong kong bata, sabi niya, anong grade ka na, iho? Grade 7 na po ako. Opo, ang galing mo naman. Ang lit-lit mo pa, grade 7 ka na. Opo, di alam mo na, 7 times 7. Mahina po ako dyan. Sabi ko, kawawa naman to. Grade 7, hindi alam yung multiplication table. Nung panahon po natin, hindi ka pwedeng mag-grade 2 nang hindi mo kabisado. Di ba ba, Lord? Hindi ka pwedeng mag-grade 2 na hindi mo kabisado. Next, acknowledgement. Ito po yung kanina. We have to acknowledge. Really. Hindi ko na po masyadong didianan. No? We have to reflect on our wrongdoing. Pag nagsalamin po tayo, nawa wag lamang natin tignan kung gwapo tayo o magaganda. Nawa tignan din natin, tanungin din natin yung nasa salamin, ano kaya ang mabuting ginawa ng nasa salamin na ito sa maghapon? Hello? O baka, ano kaya ang palpak na ginawa ko? No? When we take a closer look doon sa appearance natin, siguro tingnan din po natin kung hanggang saan na tayo umabot sa pagsunod sa banal na kalooban ng Diyos. Nandyan pa po ba kayo? No? During the CLSS, matindi po yung prayer in the baptism. Amen po ba? And this basic Christian maturity, ito po yung sequel niya. Ito yung sequel niya.
Kung ang prayer and the baptism in the Holy Spirit ay siyang highlight ng Catholic Life in the Spirit Seminar, dito naman po sa Basic Christian Maturity, ito po yun. I would like to ask you one question. Meron po ba tayong dapat ayusin? Hello? Salamat po sa may napabulong. Meron po. Begin my analysis reflecting on the nature of the harm caused. Huwag po tayong mag-deny. Huwag na natin gamitin yung 11th commandment. Ano ba yung 11th commandment? Huwag kang pahuhuli. Yung 12th commandment, huwag kang aamin. Hello? Yung 13th commandment, pagdiinan mo, wala kang kasalanan. No? So, with that, hindi ko na po, setting intentions. Ano ba yung mga intention po natin pagka tayo makikipag-ayos? Alam niyo po, sabi nga, ano ang intention natin? Ano ba yung maaari natin sabihin? Kasi kailangan malinaw po yung goal natin eh. Ano ba yung goal natin? Makipag-ayos o manisi? Makipag-ayos. Di po ba, meron minsan, imbis na makipag-ayos, lumala pa eh. Bakit? Ako inaamin ko, nagkamali ako. Pero kaya naman ako nagkamali, kasi ikaw di ba meron pong ganon? No? Umamin ka pa. Maninisi ka rin lang pala. Tapos, parang naalala ko Sister Gina. Ginabi ka na naman. Alauna na dumating ka. Paano naman? Pag dumating akong mamaga, ang aga-aga mo yata ngayon, di magpagabi na rin na naman ako. Pag maaga ako dumating, galit. Pag gabi ako dumating, galit din. Saan ako lalagay? Kaya sabi niya, bukas maaga ka. Nagkamali ako ng dining, umaga na ako umuwi. Buti na lang. So with that, let's move on. Clearly state your intentions or goals. Kasi ang intensyon naman po natin ayusin. Amen po ba? One requirement dito ay yung we are willing to change. Ano yung sabi ng isang awitin po yun, Brother Tony? Let there be peace on earth. Kung gusto mong magbago yung kapwa, magbago muna po tayo. Kung gusto niyong magkaroon ng kapayapaan, sa atin magmula ang kapayapaan. In the first letter of Paul to the Corinthians, chapter 14, verse 33, ang Diyos natin ay Diyos ng kapayapaan, kaayusan. Kaya nga may kapayapaan kasi may kaayusan. Amen? So with that, tignan po natin. Next. What can we offer as far as repairing wrongdoing is concerned? Alam nyo, may kasabihan po, hindi kung ano ang sinabi natin, kundi ano ang tono ng pakawalan natin, ang sinabi natin. Amen po ba? Kapag sa Iloilo, ang lalambing ng mga tao, pag pumunta ka sa Tanay, sabi ng Morong, ay, tutubuin kita. Kala mo naman hinarang mo yung sasakyan mo dyan. Tutubuin kita. Yung pala, papaluin na talaga ng tubo. Mag-aaway na pala talaga. Hello? Pag pumunta ka naman po doon sa amin, sa Pampanga, kala mo magkaaway, nagkukwentuhan lang yan. Ang saya-salaya. Sabi ko, ano ba yan? May away? Parang Batangas. Ano po, sa Batangas, ganun din, Sister Mila, di po ba? Nagkukwentuhan lang, kala mo nag-aaway. Kaya nga, ang punto kasi, alam niyo po mga kapatid, when you offer
as far as our action is concerned, dapat po yung, siguro, why is it, sabi ng awitin, make me a servant, humble, and meek. Kasi, wag lang mababa ang kalooban, kundi maamo. Meek is maamo, di po ba? No? Bakit ba? Kaya nga tayo tinutulad na ni Jesus sa mga tupa kasi maamo ang tupa. John 10:10, di po ba? 10:10b. Kasi A, the thief comes to steal, kill, and destroy. B, 10:10b. Pero ako, kaya ako naparito upang kayong mga tupa ay magkaroon ng isang buhay na ganap at kasiyasya. No? Kinumpara tayo ni Lord sa mga tupa kasi maamo. So, ibig sabihin, hindi ka sinasabi ng Panginoon Diyos, maging maamo rin kayo, hindi parang kayo, leon kayo. No? Naalala ko yung Velasco, tawag sa kanya, dragon. Para daw umuusok yung bibig pag nagalit. Hello? So, next. Make a gesture or offer, apology and responsibility, sincere apology. Forgiveness. Alam niyo po, meron po akong sasabihin sa inyo. Nakakita na po ba kayo ng tao na hirap na hirap siyang magpatawad? Hello? Nakakita na po kayo ng tao, hirap na hirap siyang magpatawad? Do you know the reason why? Alam niyo po yung dahilan kung bakit hindi siya makapagpatawad? Hello? Ano po yun? Yes! Kasi hindi niya mapatawad yung sarili niya. Para makapagpatawad ka, patawarin mo muna ang sarili mo. In the healing seminar, sabi ko sa mga kapatid, nung nandun pa ako sa Catholic Lay Preachers of the Philippines, nagbibigay kami ng formation, sabi ko, you can never heal if you are not healed. Hello? Paano ka magiging instrumento ng kagalingan kung ikaw mismo punong-puno ka ng basura, hindi ka pa gumaling? Hello? Ang hirap po niyan. Forgive first yourself. So, okay. Remember this saying, we can never give what we do not have. Amen po ba? Hindi natin may bibigay, tayo mismo wala. Katulad nung yung apo nung tiyuhin ni Sister Gina. Nagtatanong yung apo niya sa Biblia. Nako, sabi niya, diyan mo pa ako tinanong. Wala akong alam dyan. Sabi niya, Dani, turuan mo nga itong apo ko. Hindi mo pwedeng ibigay yung wala ka. Amen po ba? Paano ka magbibigay ng kabutihan kung ikaw sama-sama ng ugali mo? Ganyan po, tahimik. Hindi po tayo makakapagbigay nung wala po tayo. Konti na lang po. There are 9 gifts of the Holy Spirit. Amen po ba? In the Old Testament, there are 7. The book of Isaiah. But as charismatics, we use the 9 gifts. First letter of Paul to the Corinthians, chapter 12, verses 8, 9, and 10. Ano po yun? Knowledge, wisdom, prophecy, interpretation, discernment, faith, miracle, healing, and gift of tongues. And the 3 power gifts, we all know that the 3 power gifts are healing, miracle, and faith. But faith has 4 elements. Believe, trust, expect, and daring and active faith. We have to live our faith. Kailangan isabuhay natin ang pananampalataya sa ating Panginoong Diyos. Amen po ba? Kasi kung hindi natin sa buhay, kung naniniwala lang tayo, hindi tayo nagtitiwala. Meron naman naniniwala, nagtitiwala, hindi na umaasa. And so, mga kapatid, we have to restore broken relationship. We have to heal broken relationship. Amen po ba? Next. Restitution or making amends is the
The hardest part of 12 steps to spiritual wholeness. Making amends. Bakit? Kasi po, dyan lumalabas ang mga kani-kanyang mga dahilan. Thank you po, Sister Zen. No? Isipin mo, isang basong tubig lang na malamig ang pagkaloob mo sa lingkod ko, pagpapalain ka. Tayo mineral water pa. Hello? Ay, thank you po. So, cleansing or healing ritual. Sino po yung nag-deliverance na rito? Sino na yung nakaranas na nag-levitate yung tao? Twice ko palang naranasan yan. Isa po sa Antipolo, isa sa Singapore. Ang mahirap pala na lumaban dyan, kung may basura ka dito, lumalaban ka, paglalaroan ka ng demonyo. Don't you ever do that. Don't you ever perform deliverance na punong-puno ka ng basura. Paglalaroan lang po tayo ng demonyo. Kasi naranasan ko yan sa Singapore, lumaban po dun sa kasama ko. Pero nung tinawag ako, nakita pa lang ako, nangingisay na. Kasi nag-levitate eh. Nag-levitate. Practicing occult pala siya. Kaya pala, ang daming masasamang espiritu na sumanib sa isang kapatid. Kaya pag nagbe-message yun, praise God, diba? Naalala pa rin po niya na talagang pinaglaruan siya ng diablo. So, we have to cleanse. Kailangan natin ng cleansing. I can still recall, dun sa may amin po, tinawag ako, hindi ako magpasok sa isang bahay. Kina Sister Baby Moreno. Tinawag ako sa prayer meeting. Kasi naman po, meron pong ano doon, merong kubo sila sa tabi. Ang iingay-ingay pero walang tao. Nagkukwentuhan, di mo naintindihan. Eh, siyempre, doon tinawag ako, dire-diretso ako doon. Hindi ako makapasok, parang tinutulak ako palabas. Nagdasal muna kami sa labas. Nag-cleansing kami, nag-shielding kami, tapos dire-diretso na po ako sa loob. Dire-diretso na ako. So, kaya, before, hindi talaga ako nawawalan ng holy water. Kasi yan ang bilin sa akin ni Monsignor Peter Cañonero. Lagi po kayong magdala ng holy oil at holy water. Tumulad kayo sa mga taga-flock of the Holy Spirit, laging meron. Meron po, no? O, palakpakan natin si Lord, palakpakan natin. Baby oil. Alam niyo po, pag tayo po, di ba, sabi sa Gospel of Matthew, kapag lumayas na yung mga demonyo, napalayas na natin, babalik yan, may kasama pang mga barkada. Amen? So we have to continue the cleansing, the shielding, and then our rituals. Kahit wala na po. Kasi in Antipolo noon, pag uwi po namin, ang kulang na kulang sa ginawa ko po noon, ay hindi ko iniwanan sa paanan ng krus ng Panginoon. Kaya nung nagtututbrush po ako, hinihila yung shorts ko. Hinihila ng demonyo. Hindi ka pa tapos? So, casting out of evil spirit is no joke. Hello? Meron akong kasamahan preacher eh. Kasama ko dapat sa Cebu yun. Pinuyat sila ng demonyo. Bakit? Inililipat yung kama eh. Inililipat yung kama. So, dito po sa, hindi po kasi natin maiiwasan ito. Darating panahon, kakailanganin kayo ng mga mahal nyo sa buhay na kayo ang mag-cast out. Hello? Kayo po ang magka-cast out. Kung minsan hindi natin napapansin, possess na pala yung mga mahal natin sa buhay. Pag unruly na yan, possess na pala. Akala natin tigas lang ng ulo. Yung pala, kinukubabaw na. So we have to do this ritual. But for me, if I may have to suggest, kailangan muna ng cleansing and shielding. Mahirap po. Sa Mandaluyong,
first time na makita ng aking sister na totoo pala yan. Totoo pala yan. Kasi po, saan nanggaling yun? Sa mga wrongdoings. Kaya nga, yung mga wrongdoings, yung bang manguyakoy? Wrongdoing? Hello? Wrongdoing po ba yung mannerism ng manguyakoy? Hindi. Pero kung may nagsusulat dyan, kuyakoy ka ng kuyakoy, mali naman siguro yun. Hello? Kasi minsan we have to make use of our common sense. Wet paint. Don't touch wet paint. Ay, basa nga. Di ba may mga Pinoy ganun? Mga Pinoy. And so mga kapatid, tingnan po natin, no? That, let's study. And then, as we go along, mga kapatid, tingnan niyo po, sabi natin, continued action and follow through. Bakit po sa mga seminars natin? Bakit sa mga seminars natin? Kailangan ng mga follow-up seminars. Di ba na meron po tayong tinatawag na SDP o Spiritual Development Path. Naka-apat na series tayo doon. 4 na taon din po yun. Naalala niyo po yun? Salamat po. Walang nakaalala yata. No. So, in concluding, kailangan nating ulitin. Hello? Kailangan yata nating ulitin lahat yun, So, healing necessitates practical action, whereas rituals are symbolic. Rituals are symbolic, but very, very, we need the symbolic rituals. Nandyan pa po ba kayo? So with that, sisters and brothers in Christ, in conclusion, the process of making amends involves establishing a purposeful, secure environment for healing, responsibility, and peacemaking. In the Gospel of Matthew chapter 5, this is the first sermon of the Lord sa Sermon at the Mount. Ano po yung matutunghayan natin doon? Chapter 5 verses 2 and following. Ito po yung mga laging nakapost sa mga dingding nung tayo elementary pa. Ano po yun? Blessed are beatitude. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. No? But the question is, who are the poor in spirit? Yeah. I hope we are all poor in spirit. Kasi kapag hindi ka poor in spirit, hindi mo na kailangan si Lord. Lord, kailangan mo ako. Parang ganun, yun na. Baligtad. When we are poor in spirit, we rely on God. Totally and completely reliance on our loving God. Amen po ba? Christian growth. The topic, Christian growth. 2 Peter chapter 3 verse 18, continue to grow in my knowledge and in my grace. Grace, says Jesus Christ. So we need Jesus. Amen po ba? John 15 verse 5, apart from God, we can do nothing. We are just the branches and God is the vine. Amen po ba? So in concluding, mga kapatid, the ritual is an effective way to grieve the heart, ask for forgiveness, and proactively move toward making apologies, whether you are mending a particular relationship or trying to re-establish harmony in a larger community or spiritual environment. Question, okay lang po ba na maging kahit konti lang ayusin na natin ngayon? Na malulugod po ba ang Panginoon Diyos kung aaminin natin na dapat meron po tayong dapat ayusin? Di ba mas fruitful ang community kapag we are living in a harmonious environment? Amen? Bakit ba mahirap daw, napakabigat ng mga trabaho sa mga community? Kasi hindi ka masaya sa ginagawa mo. Hello? Merong mga kapatid minsan, naalala ko sa isang recollection ko,
Kasi po, dumating yung may pasan-pasan na mga soft drinks. Sa gilid dumaan, ay, andito ka na pala. Ay, kuha mo nga inumin si Brother Dan. 2 oras na yung, hindi pa inaabutan ng tubig eh. Sabi, bakit ako kadarating ko lang? Nandiyan kayo. Hello? Hebrews 13 verse 17. Yung pagsunod sa mga namumuno ay pagsunod sa Diyos. Amen? Obedience is better than sacrifice. 1 Samuel 15 verse 22. Philippians 2 verse 14. Obey without complaining and disputing. Hello? Ngayon po, kung magkakaroon tayo ng ritual ngayon, are you ready to talk to the Lord? Salamat po sa mga dalawang nag-amen. Hello? Can we please bow your heads, close your eyes? Bow your heads, close your eyes. Yung katabi mo ay kapatid natin, kaibigan mo. Pero lahat ng mga kaibigan natin, hindi perpekto. Kaya nga sabi sa Book of Sirach, chapter 6, verse 14, kapag nakatagpo ka ng isang kaibigan, pag malasakitan mo siya, sapagkat tapat yan, at para kang nakahukay ng ginto at kayamanan. Nakatagpo ka ng community, ang flock of the Holy Spirit, regalo ng ating Panginoong Diyos. Hindi perpekto yan. Walang perpekto sa atin, kapatid. Subalit tandaan mo, ang nasa tabi mo ngayon, ay siya ring magmamalasakit sa iyo. She or he has a lot of weaknesses. Pero isa lang ang titiyakin ng Panginoong Diyos sa iyo. Siya ay regalo niya sa iyo. And as we sing this song, sing it coming from your heart. Sing it coming from your heart. Sisters and brothers in Christ. Yes, Lord. Pagmasdan mo ang iyong mga anak. Masdan mo ang iyong munting kawan. Kilala mo ang bawat isa, Panginoon. Wala kaming maitatago sa iyo. Wala kaming may lilihim sa iyo. Kundi ang katulad ko, kaibigan mo ako. Ang Panginoong Diyos ay kaibigan din natin. Siya ang tunay na kaibigan ng bawat isa sa atin. Magtiwala kang di ka. Sa mga sandaling ito, ano ba yung pinagdadaanan mo, kapatid? Meron ka bang alalahanin? Meron ka bang mga problema? Meron bang mga hilahin? Meron bang mga balakid? Kung nais mo na magkaroon ng katugunan, lumapit ka sa Diyos, sa ating tunay na kaibigan, na nagkaloob ng kaibigan, kapatid, na nasa tabi mo. Pangako ng Panginoong Diyos. In the book of Deuteronomy, chapter 31, verse 6. Take courage, my son, for I will never leave you, and I will never forsake you. Hindi kita iwanan. Hindi kita pababayaan, ang sabi ng Panginoon. And as we reflect on this song, hindi natin kakayanin, kapatid. Hindi natin kakayanin kung hindi ang Diyos ang naghahari sa bawat isa sa atin. And you
So we have to surrender our wrongdoings to the Lord. And as we surrender our wrongdoings, our shortcomings, our sins, call on the name of Jesus. Tatawagin natin ang pangalan ng Panginoong Diyos. All to Jesus, I surrender. We will surrender everything to the Lord. Ano man ang pinagdadaanan mo, isuko mo rin sa Panginoong Diyos. Patawarin mo rin ang mga nagkamali sa iyo. Isuko mo rin ang pagiging mataas mo, kapatid. Isuko mo rin ang mga alalahanin mo, bagyo, problema sa buhay. For us, as the Lord said in 1 Peter 5 verse 7, cast all your worries unto me, because I care for you, says the Lord. All to Jesus, I surrender. And as we surrender to the Lord, taas po natin dalawang kamay bilang pagsuko sa ating Panginoong Diyos na buhay. Raise your two hands and talk to Jesus. Talk to our loving God. Yes, Lord, isinusuko ko ang lahat-lahat ngayon. Ang hindi ko pa pagbabalik loob sa iyo. Pati na ang hindi ko pa napapatawad, Panginoon, isinusuko ko sa iyo. Patawarin mo rin ako, Panginoon. Surrender. Kapatid, habang isinusuko natin ngayon, let us invite the Holy Spirit. Magsitayo po tayong lahat. Anyayahan natin ang banal na Espiritu, siyang kumilos sa dakong lugar na ito, sa ating buhay, sa ating puso, so we won't go astray. Come, Holy Spirit, come. Come, Holy Spirit, I need you. Invite the Holy Spirit right now. Minsan pa at muli, inalalaya ka namin ang banal na Espiritu na kumilos sa aming buhay. Alisin mo ang pagiging mapagmataas. Alisin mo ang banal na Espiritu ang pagiging mayabang. Alisin mo ang pagsandal namin sa aming sarili, sa aming sariling kakayanan, sapagkat wala namang kaming magagawa kung kami ay hiwalay sa iyo. Sa mga sandali
galing ito. Touch each and every one of them, O Holy Spirit. Touch my brothers and sisters so that they may be ready to reconcile with one another. Move in our lives right now. Move in our lives right now, Holy Spirit. Halina, Espiritu Santo. Halina,
mga sandaling ito, giniba mo kasama ang bawat isa sa amin ang pader na kung saan itinatag ng demonyo, ng dyablo. Amen. Salamat po, O Diyos. Handang-handa na po ang bawat isa na tanggapin ang kahinaan. Hindi lamang ang kalakasan ng bawat isa, kundi ang mga kahinaan, pagkukulang, pagkakamali, pagkakasala. Lord, sa mga sandali pong ito, magyaya ka pa ng bawat isa bilang pagtugon sa iyong panawagan. For as you said, Lord, in John 15, verse 12, love one another as I have loved you. In John 13:34, sinabi mo, Lord, isang bagong utos ang binibigay ko sa inyo. Magmahalan kayo. Magmahalan kayo kung papaanong minamahal ko kayo. And as you said, Lord, in verse 35, kapag nagmahalan kayo, makikilala nila na kayo ay tunay na mga alagad ko. Lord, sa mga sandaling ito, ang bawat isa, as we sing this song, Oh, I love you with the love of the Lord, we will restore and continue the harmonious relationship, Lord. Yung mga mag-asawa na merong hindi pagkaunawaan, Lord, kung mayroon man, bond them with your love, with your joy, and with your peace. Yung mga magkakapatid na mayroong hindi pagkakasundo, restore the broken relationship, Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. Can we embrace one another and say, kung meron ka man o walang pagkukulang, I'm sorry, I love you with the love of the Lord. I'm sorry, I love you with the love of the Lord. You want Brother Danny to anoint each and everyone? Amen. Okay, as I anoint everyone, please, ikutin naman natin ang mga kapatid natin at i-restore natin or ipagpatuloy natin ang pagkakaisa, pag-unawaan, pagkakasundo-sundo, pagmamahalan. Amen? Wag na po tayong magdahilan, aminin natin na meron tayong kanikanyang kahinaan. Lalo na sa ating buting may bahay. Amen. Amen? So, I anoint you right now, sister. In the name of Christ Jesus of Nazareth. Sister Rose. Thank you, Jesus. Lord. Maghari ang kapalitan sa kanilang pamilya. Sierra la Bura, la Sierra la Canta. Live in peace with the Lord and your family.
Exodus 15, verse 26. Yahweh is our great doctor, our great physician. Lord, nagalito ang anak, pinapatuloy siya. Saliksik mo ang puso ng aming kapatid ng pagkayo. Hilingan us, I anoint him with your holy oil, Lord. Receive the answered prayer right now in Jesus' name. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory Receive! of my King. Yes, I love you with the love of the More birthdays, Lord. Good health. I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Amen. Of the Lord, I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Can we all rise, please? As we rise, let us greet one another with love. Let us unahin na kung alam mo may tampo yung kapatid mo sa iyo. Kung meron man, unahin na po natin. Pero iikutin po natin lahat. Amen? Amen. Magkakasundo-sundo. Amen? Amen. Kung nagkakasundo na, ituloy po natin, pagtibayin po natin ang pagkakasundo-sundo, pag-unawan, pagtutulungan, pagmamahalan. Amen po ba? Amen. Remember this, Romans 14 verse 7, hindi po tayo nabubuhay para sa sarili lang natin. Amen? Anong title nun? Pananagutan ba yun? Pananagutan po. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili naman. Roma 14:7. Nabubuhay tayo para sa isa't isa, para sa ating Panginoong Diyos. Amen? Yung mga kapatid natin, malayo pa pinanggalingan, i-bless din po natin. As we bless one another, let us embrace, kung pwede, yakapin mo, sabi mo, binabasbasan kita sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen? So let's go around.